Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon, palagi nilang binabato sa atin mga Muslim na ang Quran daw, kopya, ang Quran, kopya, Quran, kopya. Wala nang pruweba eh. Anong proof? Dahil lang po ba sa mga pangalan, mga events, similar, ito ay kopya? No, the copy, the real kopya, plagiarism, is in the Bible, not in the Quran. Comma, period, word for word. Nandyan sa Biblia. Bago diyan, tatalakayin natin mga kapatid, na ang Isaiah, ayon sa mga skala, sa findings nila, anong taon sinulat ang Isaiah? Is between 740 BC to 686 BC. In between this period, sinulat ang Isaiah, the book of Isaiah. Ito namang Second Kings, itong Second Kings mga kapatid, ay isinulat ito, ang Second Kings along with the First Kings, sinulat ito about 560 BC to 540 BC. Kung titingnan natin ang kanyang diferensya, more or less, mayroong diferensya na 126 years ang diferensya. Mas una ho ang Isaiah sinulat kaysa First Kings and Second Kings. The Book of Kings in the Bible, later na lang ho siya sinulat. Meaning approximately after 126 years, the Book of Isaiah was being completed. Okay? Tandaan natin, I will repeat. The Book of Isaiah, written 740 BC, in between 740 BC and 686 BC. While ang Kings, the Book of Kings, written 560 BC to 540 BC. Kung itong isumada ang distansya sa libro ni Isaiah at yung the Book of Kings, mayroong or more or less 126 years. Tingnan natin, comma, period, wordings, 100%. Ito ang tunay na plagiarism. Babasahin natin. Babasahin natin mga kapatid. Para makita talaga ang ebidensya, hindi lang istorya. Basahin natin dito sa Isaiah 37 verse 1. And it came to pass, dito naman sa 2 Kings 19 verse 1, and it came to pass, comma, doon naman tayo sa Isaiah. When King Hezekiah heard it, comma, dito naman din tayo sa baba sa 2 Kings. When King Hezekiah heard it, comma, okay, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. The same exactly sa Isaiah 37 and 2 Kings chapter 19, comma, period, wording, the same. Anong tawag nito? Baka sabihin lang, oy, man lang yan, isang bersikulo lang yan. Basahin natin ang kasunod. Kasunod. Tingnan natin ang kasunod. Dito sa verse 2, sa Isaiah 37 pa rin, verse 2. And he sent Eliakim, comma, basa tayo sa 2 Kings 19, verse 2. And he sent Eliakim, comma, okay, balik tayo sa Isaiah. And the elders of the priest, comma, basahin naman natin ang 2 Kings chapter 19. And the elders of the priest, comma, covered with sackcloth, comma, to Isaiah, the prophet, the son of Amos. Dito naman, and to Isaiah, the prophet, the son of Amos. Mga kapatid, this is exactly plagiarism. Sa any court of law, there's no doubt. Maroon talaga ikang multa, mademanda talaga ikaw,
of plagiarism, no doubt, because comma, period, wording, the same. Mga kapatid, hindi pala ang nangupya hindi pala ang nangupya Quran eh. Ang nangupya pala 100%. This is a proof. This is an evidence na hindi mo talaga mabaloktot, hindi mo mabali. Dahil kung yan ang lang ang batayan ninyo, mga pangalan sa Quran, pangalan din na sa Biblia, lugar sa places, nandyan sa Quran, nandyan din sa Biblia. This is a nonsense argument. Dahil kung ganon, ang New Testament din pala. Kopya din kung yan ating basehan. Kopya din ang New Testament dahil mas grabe nga ang New Testament. There are so many wordings na nandyan sa Old Testament were already nandyan din na sulat rin are to be found there in the book of the New Testament. The New Testament. So, kung yan ang lang ang pangbabato ninyo na mga pangalan sa lugar, mga pangalan sa tao, pareho kasi sa Quran, yun din ang nyo. Yun din ang New Testament. Kopya din pala from the book of Tanakh, from the book of the Jewish people. Bakit? Hindi naman libro ng Kristiyano yan in the beginning eh. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, from the very, very beginning, hindi yan aklat ng mga Kristiyano. Wala pang Kristiyano, almost 200 years, 2 centuries, na buo na ho ang buo na ho ang Old Testament. Hindi pa nga isinilang si Jesucristo, may Old Testament na or may tinatawag na Tanakh, tinatawag ng Ketubim, Nabiyim, yung Torah. Just ang in general tinatawag na Tanakh. Mga libro ito ng mga Hudyo. So, ngayon, marami namang historia nga nandyan sa New Testament. Kopya din pala ang New Testament. Pero itong kinukot ko ngayon mga kapatid, it's not talaga similar. Hindi lang pangalan, comma, period, wording. Continue pa natin dito. Naku, mga kapatid. So hindi na ako magbasa, kayo na lang ang magbasa. Kayo na lang ang magbasa mga kapatid dahil grabe talaga ang pangungupya. Basahin naman natin dito. Verse 3. And they said unto him, the said Hezekiah, this day is a day of trouble and rebuke and of blasphemy, and for the children are come to the birth, and there is none strength to bring forth. Talagang, tingnan mo, ang last lang dito, kasi napagod na ako kababasa, parang nalibat ko ba, naduling ako eh. Itong last word lang verse 4, the remnant that are left. The remnant that are left. Yun lang basahin natin yung primero at last at kanyang katapusan. Dito man sa Isaiah 37 verse 5. Tingnan ninyo. So the servant of the king Hezekiah. Dito naman sa 2 Kings chapter 19 verse 5. So the servant of King Hezekiah came to Isaiah, came to Isaiah, di pala yun, period. Verse 6, and Isaiah said unto them, that is in Isaiah. Dito naman sa 2 Kings, and Isaiah said unto them, basahin kayo nilang magbasa open your Bible mga kapatid. Please, buksan ninyo ang Biblia ninyo at basahin ninyo. Hindi ko na lang tinapos ito. Hanggang sa verse sa Isaiah 37 verse 7. Okay? 2 Kings chapter 19 verse 7. Behold, I will send a blast into him. Sa babaw naman. Behold, I will send a blast into him. Dito sa last. Basahin mo sa last nga linya. Heard that he was departed from Lachish. Dito naman sa 2 Kings, sa last line lang. Heard that he was departed from Lachish. Naku mga kapatid, hindi pa ba nyo sapat na ito ay talagang plagiarism? Okay? Sa chapter 37,
Kung pa rin, 2 Kings pa rin, chapter 19, verse 9. Tingnan mo. And he heard, dito naman sa baba, and he heard, sa last line, messenger to Hezekiah saying, dito naman sa last, messenger to Hezekiah saying, mga kapatid, this is 100% plagiarism. Wordings, kama, pareho. Ito ang real na pangopya. Hapit na, kapiligro na lang ito. Ang pangalan ng nagsulat, kukopyahin. Ay, pangalan nga nasa nusulat na kopya Dahil sa 2 Kings, nabanggit ang Isaiah Sa Isaiah, may rason siguro kay Isaiah. Siya yun, nabanggit niya sa kanyang aklat, Isaiah. Pero dito sa 2 Kings, ang gap nito mga kapatid, kung pareho lang siguro ang taon, masabi natin na hindi ito kopya. Hindi ito kopya dahil magkasama ang taon. Ito diferensya The gap of 126 years, more than 100 years ang gap from the Isaiah being written ng Isaiah hanggang naisulat ang Kings, ang gap po more than 100 years. Paano mo masabi ito na panaginip lamang? God, what is the purpose of God? Kung ito ay inuulit ng Diyos, what is the purpose? Imposible, pati kama, pati period. Sabi nyo, guided by the Holy Spirit. Bakit ito lang nangyayari dito? Bakit hindi nangyayari sa iba dyan? Sa New Testament. Marami ng New Testament dyan contradicting to the Old Testament So, ayan lang mga kapatid, masabi ko sa inyo, the Bible, ang sinasabi ninyo, binabato ninyo sa amin mga Muslim, nag-plagiarize sa Bible, nagkopya sa Bible, that's nonsense argument. Dahil kung yan ang gagamitin natin, ngayon yung rason ninyo, why kinokopya ang Quran, yan yung gamitin ng rason, gagamitin ko din yung rason against the New Testament. Wala. Dahil maging kopya din ang New Testament. Pero ito mga kapatid, 100% kama, period, kung nasulat ito sa Quran, I agree. 100% kinopya ang Quran dahil kama, period, wording, magkapareho. Sabihin mo, Arabic hindi magkapareho, isa i-translation sa English. Magkapareho, di ba? Bakit? Kayo lang bang marunong sa English? Wala bang mga Arabo na talagang expert din sa English? La hawla wala quwwata. So ito lang ang pagpapatunay mga kapatid na ang Biblia, yung ito ay salita ng Diyos, bakit nagkopya-kopyahanay pa? At sabi nga ni Jeremiah, Prophet Jeremiah chapter 8 verse 8, sinabi, and the scribes, they are falsifying, they are writing falsehood, they are changing the word of God according to Jeremiah chapter 8 verse 8. So maraming salamat po. Paki-share na lang sa mga maalam sa source of the Bible, ansiran ninyo ito. Is this not plagiarism? Hindi ba ito plagiarism? Ano ba ang pagtanong ko sa mga abogado dyan kung ano ang kaso sa plagiarism? Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.